Hindi pa tapos, ang init ng ulo ni Gabriel Villalobos mula sa insidente sa Idista. Ang nakakabinging ingay ng sirena ng pulis at ang matatalim na tingin ng traffic officer ay tila nagbabalik. Balik sa kanyang isipan, nagpapainit ng kanyang dugo. Para sa isang taong laging nakasanayan, ang makuha ang lahat sa isang pitik lang, ang mapigilan ng isang ordinaryong pulis ay isang malaking insulto. Sa kabilang banda, si Nang Scaulay kay Ramirez, 28, ay kalmado. Sanay na sa ingay at kaguluhan ng trapiko sa Maynila. Ang kanyang uniforme ay presko at ang kanyang mga galaw ay tiyak, sanay sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw at sa gitna ng usok ng tambutso. Para sa mga nakakakilala sa kanya, siya ang Iron Lady Osaidsa. Walang kinikilingan, walang kinatatakutan. Nakatira siya sa Tondo, isang komunidad na malayo sa karanaan ng mga Villalobos. Sa murang edad ay nawalan siya ng ama, kaya't siya ang naging sandigan ng kanyang ina, si Aling Lydia. Ang lahat ng desisyon niya, mula sa pagiging pulis trapiko hanggang sa pagiging matigas, ay may iisang dahilan, ang pagmamahal at responsibilidad sa kanyang ina. Nang araw na yon matapos niyang iwan ang naninitnit na si Gabby sa gilid ng kalsada, walang bahid ng pagsisisi o pag-aalinlangan sa mukha ni Thea. Sanay na siyang harapin ng mga mayayaman at may kapangyarihan na gumagamit ng pera para ipaglaban ang kanilang karapatan sa paglabag. Ngunit para kay Thea, ang batas ay batas para sa lahat. Sa kanyang isip, mas mahalaga ang kaligtasan ng mga ordinaryong mamamayan na nagsisikap araw-araw kaysa sa pagmamadali ang isang spoiled brat. Sino ka para pigilan ako? Sigaw ni Gibbe, ang mukha ay namumula sa galit. Hindi niya akalain na may pulis pang mangahas na haharap sa kanya. Ransalda Ramirez. At kayo, Ginoo, ay lumabag sa batas, sagot nita. Ang boses ay matatag. Over, speeding, reckless driving, at ang kulang ninyong papeles. Sumunod po kayo sa presinto. Sinubukan ni Gaby na gumamit ng pera. Suminis siya sa kanyang bulsa. Alam mo, Miss Ramirez, sigurado akong may mas mabilis na paraan para malutas ito. Sabihin mo lang kung magkano. Mumiti ng tipid si Thea, ngunit ang ngiting iyon ay walang init. Ang batas po ay hindi nabibili, Ginoo. At kung hindi po kayo susunod, mapipilitan po akong i-impound ang sasakyan ninyo. Ang banta ni Thea, lalo na sa isang McLaren on, na tanging siya lang ang may ari sa buong Pilipinas ay tila isang suntok sa sikmura ni Gibbe. Sa huli, wala siyang nagawa, kundi ang sumunod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunumbat, nangangako ng paghihiganti. Sa istasyon ng pulis, pinanindigan ni Thea ang kanyang pagiging Iron Lady. Sinadya niyang bagalan ng proseso. Bawat papel, bawat pirma, bawat tanong ay tila may sariling oras. Alam niyang may importante siyang lalakarin, at iyon ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang maranasan ng mayaman na binata ang hirap na dinaranas ng ordinaryong tao sa burokrasya. Abang naghihintay, panay ang tawag ni Gibbe sa kanyang telepono. Pilit niyang ipinapaliwanag sa kabilang linya ang nangyayari. Ngunit walang nakikinig. Naku, Lolo, naglay lang po ako sa cockpit. Minor misunderstanding lang po sa pulis, sabi niya sa boses na nagpipilit maging kalmado. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating si Gibbe sa Villalobos Group Tower, hapo at galit na galit, sasalubungin siya hindi ng mga ngiti, kundi ng nagbabagang tingin ni Don Eduardo Villalobos. Si Don Eduardo, isang matandang mayaman
at makapangyarihan, ang nagtatag ng Villalobos Group, ang imperyo ng mga hotel na kumalat na sa buong Asya. Ang kanyang aura ay mabigat, ang bawat salita ay batas. Gabriel, bati ni Don Eduardo, ang boses ay malalim at nagbabanta. 1 oras at 30 minuto ang huli mo. Ang 1 oras at 30 minuto na ya ay maaaring nagkakahalaga na ng bilyong piso sa mga proyekto. Lolo, may pulis po kasing sinubukan ni Gibe magpaliwanag. Pulis. Singit ni Don Eduardo. Ang kanyang kilay ay kumunot. 1 Villalobos ang natigilan ng pulis. Anong klaseng kahihiyan ito? Sinasabi ko na nga ba, Gabriel? Hindi ka pa handa. Sa gilid, nakangisi si Marco Villalobos, ang pinsan ni Gebe. Si Marco, na matagal nang nagnanais sa posisyon ni Gebe bilang tagapagmana, ay tila nagdiriwang sa loob. Mukhang mas makakabuti sa negosyo kung mas responsable ang mamumuno. Tio Eduardo, sabi niya, puno ng kaplastikan. Gabriel, pinigyan kita ng sapat na pagkakataon, patuloy ni Don Eduardo. Hindi pinapansin si Marco. Ngunit, patuloy kang nagpapabaya. Patuloy kang nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng Villalobos. Sinasabi ko sa iyo, Gabriel, kung hindi ka magbabago sa loob ng 6 na buwan, kung hindi mo mapapatunayan na seryoso ka sa buhay, at kung hindi ka makakapili ng isang disenteng asawa na magiging bahagi ng pamilya, aagawin ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan mo ay Villalobos, ngunit hindi lahat ng may pangalang Villalobos ay nararapat sa aking pamana. Parang gumuho ang mundo ni Gede. Ang 6 na buwan na palugit ay tila isang habang buhay at ang paghahanap ng disenteng asawa ay isang imposible para sa kanya. Ang pagkawala ng kanyang mana ay hindi lang pagkawala ng pera. Ito ay pagkawala ng kanyang pagkatao, ng kanyang buong mundo. Samantala, matapos ang kanyang shift, nagmamadaling umuwi si Tess sa kanilang simpleng bahay sa Tondo. Ang kanyang iniisip ay hindi ang mayabang na binata sa mamahaling sasakyan, kundi ang kanyang ina. Ang pagod at init ng araw ay tila nawala nang makita niya ang kanyang ina na tahimik na nagpapahinga. Ngunit nang tumunog ang kanyang telepono at ang pangalan ng ospital ang lumabas, kinabahan siya. Tello, Dance Ramales, isang boses mula sa ospital. Kumusta po? Tungkol po kay Aling Lydia. Bakit po? May problema po ba? Tanong nita. Ang puso ay kumabog ng mabilis. Ang balita ay nagpalamig sa kanyang dugo. Ang kalagayan ni Aling Lydia ay lumala. Kailangan niyang sumailalim sa agarang open heart surgery at ang tinatayang halaga nito ay 5 milyong piso. 5 milyong piso. Ang halagang iyon ay isang napakalaking bagay para sa isang ordinaryong pulis na tulad niya. 5 milyong piso po. Anong ni Thea? Halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kawalan ng pag-asa. Hindi po. Hindi ko po alam kung paano ko po kukunin ang ganoong kalaking halaga. Inabot niya ang kanyang ina. Inaplos ang mukha nito. Ang kanyang ina, ang tanging pamilya niya, ang buong mundo niya. Naramdaman niya ang malamig na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Ang iron ladiosid sa nakayang harapin ng sinuman, mayaman o mahirap, ay tila nalusaw sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang masa, at ang kanyang mga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang pisngi. Wala siyang magawa. Wala siyang mapuntahan. Ang batas na kanyang pinaniniwalaan at pinoprotektahan ay tila walang kapangyarihan
upang iligtas ang kanyang ina sa kamay ng kamatayan at kawalan ng pera. Ang kanyang mundo ay tila gumuho, gaya ng pagkakagulo ng mundo ni Gabi kanina. Ngunit ang kanya ay mas masakit, mas mapait. Ito ay tungkol sa buhay. Ilang araw ang lumipas matapos ang insidente sa EDSA, ngunit ang galit ni Gabriel Debbie Villalobos ay hindi pa rin kumukupas. Sa bawat pagdinig niya ng busina sa kali, bumabalik ang imahe ni Saul de Ramirez, ang Iron Lady, na walang takot na pinigilan ang kanyang McLaren phone. Ang pagkawala ng kanyang mana ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang 6 na buwan ay tila lumiliit bawat araw, at ang ideya ng paghahanap ng disenteng asawa ay isang pagbigat sa kanyang balikat. Isang hapon, nakaramdam si Gabi ng pagkainit. Pinibisita niya ang isang kaibigan na Consensus Lux Medical Center, isa sa mga ospital na aari ng isang Villalobos associate. Ang buong karanasan ay nakakainis, ang amoy ng gamot, ang mahinahong mga pagbulong, ang mabagal na daloy ng oras. Sa paglalakad niya sa hallway, papalabas na sana patungo sa kanyang driver. Narinig niya ang isang pamilyar na boses, basag na basag, at puno ng pagmamakaawa. "Doc, please, kahit po kalahati lang muna. Hindi po namin kaya ang 5 milyon kaagad. Ang mama ko po kailangan po niya ng operasyon. Maawa na po kayo, Doc." Natigilan si Gabi. Ang boses na yon, matigas at walang kinikilingan, sa na yon, halos hindi niya makilala. Sumilip siya sa isang waiting area. Doon, nakaupo si Thea. Ang uniforme ay nakasabit sa likuran ng upuan, ang mga kamay ay nakatakip sa mukha, at ang balikat ay nanginginig. Ang Iron Lady ay umiiyak. Ang kanyang mga luha ay bumubuhos, at sa bawat paghikbi, parang may kung anong bahagi ng kanyang pagkabahala ang lumalabas. "Sige po, Doc. Sisikapin po namin." "Maraming salamat po, Patay." Mali siya niyang sabing bago ibaba ang telepono. Ngunit nang ibaba niya ito, umagulhol siya muli. Mas malakas, mas mapait. Ang kanyang mundo ay gumungo. Sa kanyang harapan, 5 milyong piso. Isang imposibleng halaga. Naramdaman ni Gabi ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito awa, hindi rin simpatiya. Pas katulag ito ng pagkabigla. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng kapangyarihan ng bata sa ngayon ay parang isang bata na nawawala ng pag-asa. May isang bombilya, ang tila sumendi sa kanyang isip. Kinabukasan, matiyagang hinintay ni Gabi si Thea sa labas ng kanilang bahay sa Tondo. Nasa isang itim na van siya. Ayaw niyang maakit ang anumang atensyon. Nang makita niyang lumabas si Thea, nakasuot na ng uniforme at handa na sa kanyang shift, bumaba siya. "Tens Ramirez," bati ni Gabi. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang bahid ng pagmamayabang na nakasanayan ni Thea. Nagulat si Thea. "Inoong Villalobos, anong ginagawa niyo rito?" Ang kanyang mga mata ay nanliit. Pinalaan niya ang sarili na hindi magpapatinag sa anumang kano ng binata. "Narinig ko ang tungkol sa mama mo," diretsyong sabi ni Gabi. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Thea. Kasunod ng gali. "Paano niyo nalaman? Sinusubaybayan niyo ba ako?" Tanong ni Thea. Ang boses ay matalim. "Ano? Ang kailangan mo?" "Kailangan natin ang isa't isa," sagot ni Gabi. Ang kanyang mga mata ay seryoso. "Alam kong desperado ka. Narinig ko ang usapan mo sa ospital. 5 milyong piso. Ama,
Kaya ko yan. Natawa si Thea, isang tawa na puno ng pai. At ano naman ang kapalit, Ginoo? Isang gabi sa iyong mamahaling hotel? Hindi ako ganun. Hindi ganoon. Sagot ni Gabi, hindi na tinag. Ang kailangan ko ay isang asawa. Sa loob ng 6 na buwan, isang peking asawa. Napaiwang ang bibig ni Thea. Ang ideya ay napaka-imposible, napaka-insulto. Peking asawa. Ano sa tingin mo ako? Isang laruan. Sa 6 na buwan, paliwanag ni Gabi, lumapit ng kaunti. Magpapanggap kang asawa ko. Sa harap ng lolo ko, ng buong pamilya Villalobos at ng publiko. Pagkatapos ng 6 na buwan, matagumpay ka nang naoperahan ang mama mo at maibabalik ko ang mana ko. Pwede ka nang umalis. 5 milyong piso. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ni Thea. 5 milyon. Isang malaking halaga. Ang buhay ng kanyang ina. Ngunit ang kanyang prinsipyo hindi. Mariin niyang sabi. Hindi ko gagawin yan. Dito ay pandaraya. Ito ay kasinungalingan. At anong gagawin mo, Kans? Tanong ni Gabi, ang kanyang tinig ay mas malambot ngayon, mas mapanghikayat. Magpapanggap na hindi mo narinig. Hahayaan mong mamatay ang mama mo para lang sa prinsipyo mo. Alam kong mahal mo ang mama mo. Higit sa lahat. Hindi mo ba gagawin ang lahat para sa kanya? Naramdaman ni Thea ang mga salita ni Gabi na tumagos sa kanyang puso. Ang imahe ng kanyang inang nakaratay sa kama ng ospital ay bumalik sa kanyang isipan. Ang walang magawa niyang pakiramdam nang marinig ang halaga ng operasyon. Ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang pagmamalaki, wala itong saysay kung ang kapalit ay ang buhay ng kanyang ina. Wala kang ideya sa pinagdadaanan ko. Mahina niyang sabi, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Alam kong may sariling paraan ka para makahanap ng pera, patuloy ni Gabi. Ngunit may oras ka ba? Kaano katagal bago ka makakolekta ng 5 milyon? Ang sabi mo sa doktor, kailangan ng agarang operasyon. Ngayon, o baka huli na? Ako lang mang makakatulong sa'yo, Thea. Ako lang. Ang pangalan niya. Ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Gabi sa pangalan niya at hindi kang Ramirez o Miss Ramirez. Nagdulot iyon ng bahagyang kaba sa kanya. Napabuntong, hininga si Thea. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Ang kanyang dibdib ay masakit. Ang Iron Lady ay nakaramdam ng pagkabigo sa sarili, ngunit ang ibig niya sa kanyang ina ay mas matimbang. Kung gagawin ko yan, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat, may mga kondisyon ako. Ngumiti ng tipid si Gabi. Sinasabi ko na nga ba? Sige. Ano ang mga kondisyon? Una, sabi ni Thea, tinitigan si Gabi sa mata. Walang anumang paghipo. Walang anumang paglapit. Ito ay negosyo. Pagpapanggap lamang. Naintindihan ko. Sagot ni Gabi. Ikalawa, igagalang mo ang pamilya ko. Hindi mo sila kailanman isusumat sa pera o sa posisyon. At hindi mo gagamitin ang aming sitwasyon para silain ang panga namin. Pumapayag ako. Sabi ni Gabi. Ikatlo, hindi ko bibitawan ang trabaho ko. Mananatili akong pulis trapiko. Ito ang buhay ko. Ito ang pinili ko. At kung magpapanggap ako, hindi ibig sabihin ay kakalimutan ko ang aking responsibilidad. Nagulat
Sige be, sa huling kondisyon. Inakala niyang aasa si Thea sa kanyang yaman. Ngunit matigas pa rin ito. Sige, sabi niya. Kung iyan ang gusto mo, basta't hindi iyan makakaapekto sa pagpapanggap natin sa harap ng lolo ko. Wala akong pakialam sa lolo mo. Ang pakialam ko lang ay ang mama ko. At pagkatapos ng 6 na buwan, tapos na tayo, maliing sabi ni Thea. Pagkatapos ng 6 na buwan, tapos na tayo, uulit ni Gebe, na may bahagyang pagkabahala sa kanyang boses. Kinabukasan, sa isang opisina ng abogado sa Makati, nakaharap si Thea sa isang mesa na puno ng mga dokumento. Isang matandang abogado ni Gebe, si Ate De La Cruz, ang nagpapaliwanag ng kontrata. Ang mga salita ay tila nagiging malabo sa tenga ni Thea bilang kapalit ng kabuuang halagang ₱1 milyon piso. Zero na ibabayad ni Gabriel de la Lobos kay Althea Ramirez para sa gastusin ng medisina at operasyon ni Lydia Ramirez. Althea Ramirez ay magsisilbing asawa ni Gabriel de la Lobos sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng paglagda mga obligasyong palipunan, pagpapakita ng pagmamahalan sa publiko. Ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwas sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ito. Hindi niya hahayaang makita ni Gebe ang kanyang kahinaan. Pinirmahan niya ang papel, ang kanyang kamay ay naninginig. Ang kanyang pagmamalaki ay kailangan niyang isakripisyo. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Ang gabi ng pagpapakilala kay Don Eduardo ay parang isang masalimuot na panaginip. Ang englandeng hapag, kainan sa Villalobos Mansion ay nagliliwanag sa ginto at kristal. Si Don Eduardo, na may isang matalim na tingin na parang nakakakita sa pinakaloob ng iyong kaluluwa, ay nakaupo sa dulo ng mesa. Sa tabi niya, nakangisi si Marco na parang isang manganggaso na naghihintay ng pagkakataon. Lolo, siya po si Althea, sabi ni Gebe. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa likuran ni Thea, isang paghito na halos hindi niya maramdaman. Ngunit naramdaman niya ang pagkailang. Magandang gabi po, Don Eduardo. Sabi ni Thea, yumuko ng bahagya na parang isang talagang Pilipina na may pinag-aralan. Ang kanyang boses ay malambing, malayo sa matigas na boses ng Iron Lady. Masarap po ang hapunan. Maraming salamat po sa pag-anyaya. Tinitigan siya ni Don Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nagsusuri. Althea, mukhang pamilyar ka. Ija. Nakita na ba kita dati? Kinabahan si Thea. Ngunit bago pa siya makasagot, nagsalita si Gebe. Nako, Lolo, marami po kaming nakakasalamuha araw. Siguro po sa isa sa mga charity event. Magaling po si Thea sa ganyan. Sabi ni Don Eduardo, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kaya naman pala, napakabait mo namang tingnan, Althea. At ikaw, Gabriel, tumingin siya sa apo. Mukhang sa wakas ay pinipili mo na ang tamang landas. Hindi ko akalain na makakakita ako ng isang dalagang tulad mo na mahuumaling sa isang tulad ni Gabriel. Ngunit si Thea, na parang napakaganda ng sinabi ni Don Eduardo. Mahal ko po si Gebe, Don Eduardo. Marami po siyang kabutihan na hindi lang po nakikita ng marami. At naniniwala po ako sa kanyang kakayahan. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng isang kislap ng pag-asa sa mga mata ni Don Eduardo. Nagkaroon ng bahagyang pagpapahinga sa kanyang tingin. Si Marco naman ay nakatingin sa kanila ng may pagdududa. Ang kanyang mga mata ay naniit.
Sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Thea ang mahinang pagpisil ni Gibe sa kanyang kamay. Ito ay isang senyales. Nagawa niya. Ang unang kasinungalingan, ang pinakamalaking kasinungalingan sa kanyang buhay, ay nasimulan na. Ang kapalit ay ang buhay ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng lahat ng pagpapanggap, may isang malalim na lungkot sa kanyang puso. Ang ironladi ay kailangang maging isang tauhan, at ang batas na kanyang pinaniniwalaan ay tila binalewala. Ang paglalakbay na ito ay nagsimula pa lamang, at wala siyang ideya kung gaano kalalim ang butas na kanilang hinuhukay. Ang araw ng paglipat ni Thea sa mansyon ng mga Villalobos ay tila isang malabong panaginip. Ang itim na suhi na naghatid sa kanya mula sa tondo ay nagpatigil sa harap ng isang napakalaking gate na yari sa pinanday na bakal na papalibutan ng mataas na pader na nagtago sa buong mundo sa loob. Nang bumukas ang gate, bumungad sa kanya ang isang malawak na hardin na pakikinisan ng damuhan at may mga estatwa ng mga anghel at iba't ibang mitolohikal na nilalang ng mistulang nagbabantay. Sa dulo ng mahabang driveway, nakatayo ang isang istrukturang mas malaki pa sa anumang nakita na niya sa personal. Isang mansyon na may kolonyal na disenyo, kulay puti at garing. May matataas na bintana na may mga arko at isang malaking pinto na yari sa mamahaling kahoy. Dito ka natitira, Thea, sabi ni Gibe. Ang kanyang boses ay walang pakialam habang bumaba siya mula sa sasakyan. Maligayang pagdating sa iyong bagong tahanan. Ang huling salita ay may bahid ng iinis. Tumangulang si Thea. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang mundo na hindi niya akalain na makikita niya sa kanyang buong buhay. Ang kanyang maleta, ang taning aari niya malibas sa kanyang uniforme, ay inilabas ng dryer. Sa loob ng mansyon, ang mga chandelier ay kumikinang, ang sahig ay gawa sa makintab na marmol, at ang mga dingling ay pinalamutian ng mga orihinal na likha ng sinin na marahil ay nagkakahalaga ng higit sa buong bahay nila sa tondo. Ito ay isang daigdig ng karanyaan, isang bagay na tanging sa telebisyon o magasin lang niya nakikita. Ito ang aming silid. Doon, bumungad sa kanya ang isang malaking kama na may 4 na poste na tatakpan ng puting kumot na gawa sa mamahaling tela. May malaking walk-in closet at isang banyo na kasing laki ng kanyang buong silid sa tondo. May jacuzzi at shower enclosure na may mga jets. Kailangan nating maging paniwala. Glea, sabi ni Gibe, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Huwag kang alala, may sapat na espasyo para sa ating dalawa. Basta't, tandaan mo ang mga kondisyon mo. Hindi ako lalabag. Ilang araw ang lumipas, at ang aayos ni Tay sa bagong buhay ay puno ng pagtabigla sa kultura. Ang kanyang araw ay nagsisimula sa pagbangon ng madaling araw, na sanay sa sariwang simoy ng hangin sa tondo at ang tunog ng mga nagtitinda. Dito, ang katahimikan ay nakakabingi hanggang sa marinig niya ang mga yapak ng mga kasambahay na abala sa kanilang mga gawain. Ang kanyang simpleng pagluluto ng kape ay napaitan ng elaborate breakfast na inihahanda ng chef. Sinikap niyang makisalamuha sa mga kasambahay, nakikipag-usap sa kanila ng may respeto, isang bagay na nakakagulat para sa mga nakasanayan na sa malamig na trato ng mga amo. Samantala, si Gibe ay kabaligtaran. Mahilig siyang magpuyat, umuuwi ng madaling araw mula sa mga party, at gumigising ng tanghali. Ang kanyang silid ay parang dinaanan ng bagyo. Ang mga mamahaling damit ay nakakalat sa sahig. Ang mga basyo ng inumin ay nakapatong sa bedside table, at ang mga gamit ay walang ayos. Isang umaga, habang paayos si Te ng kanyang uniforme,
Nakita niya ang isang tumpok ng mga maruruming damit ni Gebe sa isang sulok ng silid. Hindi niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang basket ng labada at sinimulan itong ayusin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Biglang tanong ni Gebe. Nakasandal sa pintuan ng banyo. Nakabihis ng batrobe. Aayos. Simple niyang sagot. Hindi ka ba marunong maglagay ng maruruming damit sa tamang lalagyan? May mga katulong dito para diyan. Dea, ani Gebe. May bahid ng pagkaasar. Hindi mo kailangan gawin yan. Bakit ba ang hilig mong makialam sa lahat ng bagay? Hindi ito panghihimasok, sabi ni Thea, pinipilit pigilan ang kanyang inis. Ito ay pagiging malinis. Hindi mo ba nakikita ang kaibahan ng bahay sa basurahan? Ang dami mong alam, bulong ni Gebe. Bumalik sa banyo. Para kang nanay, ngunit hindi lang sa pagiging malinis sila nagbabangayan. Ang musika ni Gebe na napakalakas sa hating gabi ay nakakaisturbo sa pagtulog ni Thea. Ang kanyang mga kaibigan na bumibisita para sa impromptu party ay nag-iiwan ng kalat. Si Thea, na sanay sa tahimik at maayos na pamumuhay, ay halos mabaliw. Hindi ka ba marunong gumalang sa ibang tao? Minsan ay sinigawan niya si Gebe matapos ang isang gabi ng malakas na musika. Nagpapahinga ako, may trabaho ako kinabukasan, pwede matulog ka. Simpleng sagot ni Gebe. Nakangisi. Hindi naman kita pinipilit maging bahagi ng party ko. Sa kabila ng mga bangayan, kailangan nilang gumanap ng kanilang papel sa harap ni Don Eduardo at ng publiko. Si Don Eduardo, na masaya sa pagbabago ni Gebe, ay nagsimulang ayos ng mga social event. May mga charity gala sa mga Villalobos Hotel, mga pribadong hapunan, kasama ang mga elite ng Manila at mga pagtitipon ng pamilya. Sa mga kaganapang ito, si Thea ay kailangang magsuot ng mga mamahaling gown, maglagay ng makeup na hindi niya nakasanayan, at umalte na parang siya ang pinakamamahal na kasintahan ni Gebe. Ang mga pagyakap ay gawa, ang paghawak ng kamay ay pilit, at ang mga sulip ng pagmamahalan ay pinagsasanayan pa nila sa loob ng kanilang silid. Sige, Thea, kailangan mong tingnan ako na parang gusto mo akong halikan, sabi ni Gebe minsan habang insayo sila sa harap ng salamin. Hindi ko kaya, sagot ni Thea, ang kanyang muka ay namula. Hindi ako artista. Kailangan mong maging artista. Ani Gebe, malaking pera ang uusapan dito. At ang buhay ng mama mo, sa kabila ng pagiging awkward, dahan, ang mga gawang kilos na ito ay naging bahagi ng kanilang araw na interaksyon sa publiko. Ang mga ngiti ay nagiging mas natural. Ang paghawak ng kamay ay hindi na gaanong tilit. Minsan, nakakagulat na hindi na sila gaanong naiilang sa pagganap. Ngunit hindi lahat ay nabighani sa kanilang pag-ihibigan. Si Marco Villalobos, ang pinsan ni Gebe na may hangaring makuha ang mana, ay laging nakatingin sa kanila nang may pagdududa. Sa isang charity event, nilapitan niya si Thea. Thea, tama ba? Tanong ni Marco. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakabait mo namang tingnan. Saan ka nga ulit nakatira bago ka lumipat dito sa mansyon? Sa Tondo po, diretsong sagot ni Thea, walang bahid ng hiya. Natawa si Marco, isang tawa na hindi umabot sa kanyang mga mata. Tondo. Isang malaking pagbabago, di ba? Mula sa Tondo patungo sa Villalobos Temper. Sabihin mo nga, ano ang nagustuhan mo sa aking pinsan
si Gabriel. Bukod sa kanyang posisyon, napakuyong ang kamao ni Thea sa ilalim ng kanyang gaon. Bago pa siya makasagot, dumating si Gabi, inakbayan si Thea. Napakaswerte ko talaga, Marco. May puso si Thea na hindi mo matutungmasan ng ginto. At hindi lang yan, napakatalino pa. Nagugustuhan mo ba ang party, pinsan? Umalis si Marco, nagpapanggap na masaya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalin. Iba pang miyembro ng pamilya ay nagtataka rin sa mabilis na pagbabago ni Gabi at ang biglaang paglitaw ni Sia. Mayroong mga usapan tungkol sa background nita at ang dahilan ng kanilang pagmamahalan. Sa gitna ng lahat ng pagpapanggap na ito, may mga pagkakataong nahuli nila ang mga tunay na bahagi ng isa't isa. Isang gabi, habang hindi makatulog si Ta, nakita niya si Gabi na nakaupo sa library kasama si Don Eduardo. Narinig niya ang kanilang pag-uusap. Kung mayroon kang mahiling upo na, mangyaring comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Lolo, iisipan ko po ang expansion project sa Palawan, sabi ni Gabi. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. Sa tingin ko, masyadong mabilis ang pagpapasya. May mga environmental concerns po doon at ang mga lokal na residente ay hindi pa ganap na napapakinggan. Nagulat si Gea. Ito ay hindi ang Gabi na nakasanayan niyang makita ang walang pakialam na playboy. Ito ay isang Gabi na may tunay na malasakit sa negosyo ng pamilya at sa kapakanan ng iba. Nakita niya ang pagmamahal sa mata ni Don Eduardo habang nakikinig sa apo. Sa kabilang banda, si Gabi naman ay unting nabibighani sa pagiging totoo ni Thea. Nakita niya kung paano nakikipag-usap si Thea sa mga kasambahay, hindi bilang amo, kundi bilang kapwa-tao. Nagulat siya nang makita si Thea na tumutulong sa mga gardener na magdilid ng halaman sa hardin o nakikipagkwentuhan sa mga security guard. Isang hapon, nakita ni Gabi si Thea na umuwi galing sa trabaho. Ang kanyang uniforme ay may mansa ng alikabok at ang kanyang mukha ay may pawis. Ngulit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa dedikasyon. Hindi ka ba napapagod dyan sa trabaho mo? Tanong ni Gabi, habang umiinom ng kape sa sala. Hindi, simpleng sagot ni Thea, habang inaalis ang kanyang sapatos. Ito ang pinili kong buhay. May silbi ako sa komunidad at naniniwala ako na kailangan ng batas para maging maayos ang lahat. Napakunot ang noo ni Gabi. Isang mundo ang layo ng pananaw ni Thea sa kanyang sariling buhay. Nag-isip siya. Ang babaeng ito ay kayang isuko ang lahat para sa prinsipyo at para sa pamilya. Hindi katulad niya na ipinanganak sa karangyaan at walang naintindihang responsibilidad. Minsan, habang naghahanda sila para sa isa pang event, nagkaroon ng bahagyang pagkaantala. Napansin ni Thea ang pagkadismaya sa mukha ni Gabi, hindi dahil sa oras kundi dahil sa isang problema sa isang supplier ng Villa Lobos Grove. Huwag kang mag-alala, pahina niyang sabi. Laging may solusyon ng bawat problema. Tiningnan siya ni Gabi, nagulat sa simpleng aliw. Sa halip na umalte, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi para sa publiko o para kay Don Eduardo, kundi para lang kay Thea. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang isang kislap, isang koneksyon na lampas sa kanilang peking kasunduan. Ang iron lagi ay nagsisimulang gumumo, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa
usbong ng isang bagay na mas malakas pa sa kanyang prinsipyo, ang simula ng isang tunay na damdamin. Kabanata 4. Mga hindi inaasahang koneksyon ng mga linggo ay lumipas sa mansyon ng mga bilalubos na parang isang blur para kay Thea. Sa kabila ng patuloy nilang pagbabangayan ni Gabby sa mga maliliit na bagay, mula sa nakakalat na medyas hanggang sa malakas na musika, may isang pagbabago ang tahimik na nangyayari sa pagitan nila, tulad ng isang binhi na dahang sumisibol sa ilalim ng lupa. Ang unang nakapansin ng pagbabago ay si Don Eduardo. Isang umaga, habang naghahanda si Thea para sa kanyang trabaho, nakita niya si Gabby na bumaba sa hagdan, may dalang folder at nakasuot ng corporate attire. Alas 8 pa lang ng umaga, isang himala para sa isang taong salay gumising ng tanghali. Maaga kayata ngayon, Apo. Ani Don Eduardo, na nagbabasa ng dyaryo sa dining area. May meeting po kami ng executive committee para sa Palawan expansion, Lolo. Sagot ni Gabby, ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong maging handa. May mga bagong proposal po ako. Nagulat si Thea. Ilang araw na niyang napapansin ang mga pagbabago kay Gabby. Kung dati ay madalas siyang magpuyat sa mga party, ngayon ay mas madalas na siyang nakaupo sa library, nagbabasa ng mga ulat ng negosyo o nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga manager. Ang kanyang dating walang pakialam na sa loobin ay unting napapalitan ng pagiging seryoso at focus. Sa isang board meeting na dinaluhan din ni Don Eduardo, sinuportahan ni Gabby ang isang groundbreaking proposal para sa sustainable tourism sa Palawan na taliwas sa mas tradisyonal at kumikitang proyekto na ipresenta ni Marco. Hindi lang niya basta sinuportahan, binigyan niya ng matinding argumento ang kanyang posisyon gamit ang mga datos at pagsusuri na tila pinaglaanan niya ng mahabang oras. Kailangan nating isipin ng pangmatagalang epekto. Hindi lang ang kita ngayon, Marco, sabi ni Gabby, ang kanyang tinig ay matatag. Ang reputasyon ng Gaylalobos Group ay nakasalalay sa kung paano natin tratuhin ang ating kapaligiran at ang ating mga komunidad. Hindi lang ito tungkol sa mga numero, kundi sa legacy. Nakita ni Thea ang balita sa TV kinagabihan. Kita ang pagkamangha at pagmamalaki sa mukha ni Don Eduardo habang nakikinig kay Gabby. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya isang papet na sumusunod sa gusto ng kanyang lolo, kundi isang tunay na lider na may sariling paninindigan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman ni Thea ang isang maliit na kislap ng pagmamalaki. Ang kriminal na kanyang pinagmulan ay unting nagiging isang taong may pakialam. Ngunit ang pagbabago ni Gabby ay hindi nagustuhan ng lahat. Si Marco, Gaylalobos, na nakaramdam la unti nang nawawala ang kanyang pagkakataon na maging tagapagmana, ay nagsimulang magpakalat ng mga masasamang intriga. Isang hapon, habang nag-briefing si Glee sa traffic enforcement, nilapitan siya ng isang reporter na may kakaibang tono sa boses. Si Ramirez, may kumakalat pong balita na may special connection kayo sa mga Villalobos, kaya kayo naging fiancé ni Mr. Gabriel. May nagsasabilin po na dating mahirap lang kayo sa tondo at bigla na lang kayong yumaman. Ano po ang masasabi ninyo rito? Namutla si Thea. Alam niyang ito ang gawa ni Marco. Sinubukan niyang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Ang aking personal na buhay ay pribado. Ang aking dedikasyon sa serbisyo, publiko, ang dapat na pag-usap. Ngunit kinabukasan, lumabas ang mga headlines, irunlagi ng IDSA, pinaghihinala ang gold digger ng Gaylalobos Tempere. At mula tondo, diretso sa mansyon
ang controversial na fiancé ni Gabriel Villalobos. Mayroon ding mga lumang larawan niya sa Tondo at mga 2010s tungkol sa isang poor girl na ginagamit ang posisyon para makaakyat sa lipunan. Galit na galit si Gibe nang makita ang mga balita. Si Marco na naman to. Hindi niya matanggap na nagbabago ako. Hayaan mo na, Gabi, sabi ni Sea. Kahit na masakit ang kanyang kalooban. Alam kong mangyayari to. Hindi na importante sa akin ang sasabihin ng ibang tao. Hindi. Importante yan. Sagot ni Gibe. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ikaw ang fiancé ko. Hindi ko hahayaang dungisan nila ang pangalan mo, Lea. Gumawa si Gaby ng paraan. Kinontak niya ang patim ng Villalobos Group at agad na naglabas ng official statement na kinukondena ang mga malisyosong balita at nagpapakita ng full support kay Thea. Nag-organisa rin siya ng isang press conference kung saan, sa harap ng maraming reporters, ay buong pagmamalaking inakbayan si Thea at ipinagtanggol ang kanyang integridad. Aldet Ramirez is a woman of integrity and honor. Anya, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kamera. Ang kanyang pagmamahal sa serbisyo at sa kanyang pamilya ay higit pa sa anumang kayamanan. Hindi siya kailanman naging gold digger, bagkus ay isang inspirasyon sa akin upang maging isang mas mabuting tao. Ang sinumang magtatangkang dumungis sa kanyang pangalan ay haharapin ang buong puwersa ang Villalobos Group. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Thea. Sa kabila ng kanilang peking relasyon, pinagtanggol siya ni Gibe sa harap ng buong mundo. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagtingin kay Gibe ay nagsimulang lumampas sa simpleng amo at kasunduan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa library, nagbabasa si Thea at si Gibe naman ay nagre-research sa kanyang laptop. Biglang tumawag si Dr. Alcantara. Habang nakikinig si Thea sa telepono, unting nawala ang kulay sa kanyang muka. Kailangan pa rin po ng follow. Procedure, Doc. Ang sabi ninyo po ay maayos na ang lahat. Magkano po ulit? Nang ibaba ni Thea ang telepono, nanginginig ang kanyang kamay. Napansin ni Gibe ang kanyang pagbabago. Anong problema? Thea. Hindi na napigilan ni Thea ang kanyang damdamin. Si Mama, kailangan pa rin ng dagdag na gamot at procedure. Malaki na naman ang babayaran. Gibe. Sobra na sa budget namin. Paano na to? Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Ang kanyang tinig ay nabasag at nagsimula siyang umiyak. Ang lahat ng bigat ng kanyang responsibilidad at takot ay lumabas. Lumapit si Gibe na hindi inaasahan ang reaksyon na ito. Thea, ngayon lang niya nakita ang iron lady na ganito ka, vulnerable. Umupo siya sa tabi niya. Huwag kang mag-alala. Magagawan natin ng paraan. Hindi mo kailangang mag-isa. Sa sandaling iyon, ang barrier sa pagitan nila ay gumuho. Nagsalita si Thea tungkol sa lahat ng pinagdaanan nila ng kanyang ina mula nang mamatay ang kanyang ama, kung paano niya sinubukang punan ng lahat ng kakulangan. Ang kanyang takot na hindi niya kayang iligtas ang pinakamamahal niyang tao. Gibe, natatakot ako. Paano kung mawala siya? Siya lang ang pamilya ko. Naramdaman ni Gibe ang sakit sa puso ni Thea. Ito ang sakit na kilala niya. Alam ko ang pakiramdam. Thea, mahina niyang sabi na ikinagulat niya. Mawala ng pamilya. Nang mamatay ang mga magulang ko, pakiramdam ko ay iisa ako sa mundo, kahit na may lolo ako at pera. Ang pera ay hindi kayang punan ang
ang lahat ng kawalan. Tiningnan siya ni Thea. Nakita niya ang isang bahagi ni Gebe na hindi pa niya nakikita. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata, ang bigat ng pagiging tagapagmana na walang magulang nagagabay. Si Gebe ang mayabang at walang pakialam na playboy ay isang taong nakaramdam din ng sakit at kalungkutan. Ang lolo, palagi niyang ipinapaalala sa akin ang aking mga pagkukulang. Patuloy ni Gebe. Gusto niya akong makitang matino. Pero hindi niya alam kung gaano kahirap na mabuhay sa ilalim ng kanyang anino, sa ilalim ng pamantayan ng isang Villalobos. Pakiramdam ko, palagi akong hindi sapat. Naramdaman ni Thea ang pagkakahawig sa kanilang mga karanasan. Siya na laging nagpipilit na maging matatag para sa kanyang ina, at si Gebe na nagtatago sa likod ng kayabangan para itago ang kanyang takot na hindi maging sapat pa sa kanyang lolo. Hindi ka hindi sapat, Gebe, mahina niyang sabi. Nagbabago ka. Nakikita ko yan. Nakikita ni Don Eduardo yan. Ngumiti si Gebe, isang tunay na ngiti na hindi para sa kameras. Salamat, Thea. Mula noon, nagsimulang lumitaw ang mga tunay na ngiti, ang mga kilos ng pagmamalasakit na hindi na lang pagganap. Isang araw, habang motorcycle patrol si Thea sa Idisa, may isang motorsiklo na bumangga sa kanya. Hindi naman malubha ang kanyang sugat, gasgas lang sa braso at binti, pero kailangan pa rin ng first aid. Pag uwi niya sa mansyon, may nakita siyang naghihintay sa kanya sa sala. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gebe, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang papalapit. Kita ang pag-aalala sa kanyang muka. Wala to, Gebe, sabi ni Thea, nagtatangkang maging matatat. Maliit na bangga lang. Ngunit kinuha ni Gebe ang kanyang braso. Dinala siya sa sofa at kinuha ang first aid kit. Dahan niyang nilinisan ang sugat ni Thea at nilagyan ng gamo. Ang kanyang mga kamay ay malumanay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sugat na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bakit ka pa rin motor? Thea, pulong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Delikado ang trabaho mo. Ito ang trabaho ko, sagot ni Thea. Ang kanyang puso ay kumalabog. Hindi niya inakala na makakakita siya ng ganitong pagmamalasakit mula kay Gebe. Pero kailangan mong mag-ingat, sabi ni Gebe. Pinagmamasdan pa rin ang kanyang sugat. Ayokong masaktan ka. Sa isa pang pagkakataon, binisita ni Gebe si Mrs. Lydia sa ospital. Sa halip na magmadali, umupo siya sa tabi ng ina ni Thea at nakipagkwentuhan. Nang makita ni Thea ang dalawa na nagtatawanan, ang kanyang ina na masaya at si Gebe na nagkukwento ng mga nakakatawang komento tungkol sa kanyang pagkabata, naramdaman niya ang isang init na kumalat sa kanyang puso. Ang pagiging mabait ni Gebe sa kanyang ina ay isang kilos na higit pa sa anumang kontrata. Sa isang high-profile charity gala sa isa sa mga hotel ng Villalobos, kailangan nilang magpanggap na mag-asawa. Habang sumasayaw sila, hinawakan ni Gebe ang bewang ni Thea at nilapit ang kanyang mukha sa kanya. Napakaganda mo, Thea. Bulong niya. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng intensity. Hindi na ito ang biro o pagganap na nakasanayan niya. Ang spotlight ay nakatutok sa kanila. Kailangan nilang maghalikan para sa kamera. Nang lumapat ang labi ni Gebe sa labi ni Thea, hindi na ito isang peking halik. May kuryente na dumaloy sa kanilang dalawa, isang kislap ng apoy na nagpatunay na ang mga puso ng Aaron Ladi at ng Playboy Prince ay nagsisimula ng magkonekta na lampas
sa anumang kasunduan. Ang halik na iyon ay hindi na lang isang pagganap. Ito ay isang pangako ng isang bagay na mas malalim, mas tunay. Ang peking pag-ibig ay dahang nagiging totoo. Tulad ng isang bulaklak na sumisibol sa disyerto. Nagsimulang tumakbo ang orasan, hindi sa pagbilang ng oras, kundi sa pagbilang ng mga araw na nalalabi sa kasunduan ni Thea at Gebe. Ang 6 na buwan, na parang walang katapusan, noon ay ngayoy tila, nagmamadaling lumipas. Natapos na ang operasyon ng kanyang ina, si Aling Lydia, at matagumpay siyang gumaling. Dapat ay puno ng kagalakan si Thea, ngunit sa halip, isang bakat ng lungkot ang bumabalot sa kanyang puso sa bawat paglipas ng araw. Ang paggaling ng kanyang ina ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanilang peting buhay sa mansyon ng mga Villalobos. Tuwing gabi, habang nakahiga siya sa malaking kama sa kanilang silid, naiisip niya ang mga araw na darating. Ang pagbabalik sa kanyang maliit na bahay sa Tondo, ang pagiging Iron Lady Osiris, muli. Lahat ng iyon ay dati niyang pinapangarap, ngunit ngayon ay tila malagim na pagtatapos. Ang puso niya ay kumirot sa ideya ng pag-iwan kay Gebe, sa kabila ng lahat ng kanilang bangayan, sa kabila ng kanilang peking relasyon, ay unti nang nagiging totoo. Hindi rin mapakali si Gebe. Madalas niyang mahuli ang kanyang sarili na nakatitig taytay habang nagbabasa ito, o habang abala sa kanyang mga papeles sa pulisya. Ang dating walang pakialam na playboy ay ngayon laging may dalang ngiti tuwing umaga, isang ngiti na para lamang kay Thea. Ang ideya na malapit na ring matapos ang kontrata ay dumabagabag sa kanya. Hindi na niya maipaliwanag ang pakiramdam niya tuwing wala si Thea sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay naging bahagi na ng kanyang araw na buhay, isang anchor sa kanyang magulong mundo. Ayaw niya itong mawala. Ang bilis naman ng panahon, Lolo, sabi ni Gebe kay Don Eduardo, isang umaga, sa pagkainan. Parang kailan lang ay puro kalokohan ang nasa isip mo. Apo, pagpapatuloy ni Don Eduardo. Ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ngayon, ikaw na ang magiging susunod na pinuno ng Villalobos Group at isang mapagmahal na asawa sa hinaharap. Naramdaman ni Thea ang pamumula, ang kanyang pisngi. Ang kanilang engagement ay napakahusay na naisagawa. Si Don Eduardo ay tuwa sa mga pagbabago kay Gebe at higit sa lahat, lubos niyang nagustuhan si Thea. Sa kanyang mga mata, si Thea ay isang perpektong kandidata para maging Mrs. Villalobos, marangal, matalino, at may sariling integridad. Isang linggo bago matapos ang 6 na buwan, nag-organisa si Don Eduardo ng isang marangyang selebrasyon. Ito ang anibersaryo ng Villalobos Group. At kasabay nito, isang formal na pagpapahayag ng pagiging tagapagmana ni Gebe at isang nuptial gala para sa kanya at kay Thea. Ang buong social pelite ng Pilipinas ay naroon. Ang Grand Ballroom ng flagship hotel ng Villalobos ay pinalamut siya ng mga sariwang bulaklak at kumikinang na chandelier. Ang musika ay nagpapatugtog ng mga matatamis na melodya at ang mga bisita ay nagkakagulo sa pagbati sa mag-asawa. Si Thea, na nakasuot ng isang eleganteng gown na dinisenyo para sa kanya, ay tila isang diwata. Hawak ni Gebe ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga, at sa unahang pagkakataon, sa tunay na pagmamahal, ito ang gabi na dapat sana ay maging simula ng isang bagong kabanata para sa kanila. Samantala, sa isang sulok ng ballroom, si Marco Villalobos ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit at puot.
Hindi niya matanggap na si Gebe, ang dating walang silbing playboy, ay ngayoy malapit ng maging tagapagmana. Higit sa lahat, hindi niya matanggap na ang isang babae mula sa Tondo, isang simpleng pulis, ang magiging asawa ng kanyang pinsan at bahagi ng kanilang prestihiyosong pamilya. Sa loob ng ilang linggo, lihim na imbestiga si Marco. Hinalughob niya ang mga dating ulat ng pulisya, inalkalang buhay ni Thea, at nagpadala ng mga tauhan upang subaybayan si Gebe. Alam niyang may tinatago ang dalawa. Ang pagbabago ni Gebe ay masyadong biglaan at ang paglitaw ni Thea ay masyadong mabilis. At sa wakas, nakuha niya ang kailangan niya, isang kopya ng kontrata ng kasal. Nakuha mula sa isang dating empleyado ng abogado ni Gebe na binayaran niya ng malaking halaga. Hindi lamang iyon, mayroon din siyang audio recording ng isang pag-uusap ni Debate at Miguel tungkol sa expiration ng kontrata. Hindi ko hahayaang mangyari yan, bulong ni Marco sa kanyang sarili. Habang hawak ang isang wasigayf. Hindi mo kukunin ang Villalobos, Dibe. Hindi mo kukunin, lalo na sa pamamagitan ng isang panloloko. Tumating ang pinakahihintay na bahagi ng programa. Si Don Eduardo ay lumapit sa podium. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang mga tagumpay ng Villalobos Growth, kundi pati na rin ang isang bagong simula. Ang aking apo, si Gabriel Villalobos, ay handa ng mamuno. At masaya akong sabihin na sa piling niya ay naroroon ang isang babaeng karapat, dapat sa kanya, ang aming magiging manugang, si Althea Ramirez. Nagpalakpakan ang mga tao. Niyaya ni Don Eduardo sina Gebe at Thea sa entablado. Hawak ni Gebe ang kamay ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nakatingin dito, puno ng pag-asa. Sa kanyang tabi, naramdaman ni Thea ang init ng kanyang palad at naisip niya kung paano sila nakarating sa puntong ito. Ngayon, bago ko formal na ianunsyo ang pagiging tagapagmana ni Gebe, sabi ni Don Eduardo, at bago natin mas basa ng kanilang pagmamahalan, mayroon akong isang mensahe na gustong ipakita. Isang maikling video na nagpapakita ng ebolusyon ng aming kumpanya at ng aming pamilya. Nagsimulang umikot ang video sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Ipinakita ang kasaysayan ng Villalobos Group, ang paglabo nito, ang mga proyekto nito. Subalit, sa kalagitnaan ng video, biglang iba ang eksena. Sa halip na luwang footage, isang malaking dokumento ang biglang lumitaw sa screen. Ano yan? Pulong ng ilang bisita. Kita sa screen ang isang kontrata na may titulong Contract of Marriage or Convenience. Ang mga pangalan nina Gabriel Villalobos at Althea Ramirez ay malinaw na nakasulat. Kasama ang lahat ng probisyon, ang 6 na buwan, ang 5 milyong piso, na kabalaran, at ang no physical contact clause. Sa bandang ibaba, ang mga pirma nilang dalawa. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng ballroom. Nagsimulang magkaroon ng gulo. Namutla si Thea. Pakiramdam niya ay tumigil lang kanyang mundo. Si Gebe, sa kanyang tabi, ay gulat na gulat. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Anong ibig sabihin nito, Debbie? Galit na tanong ni Don Eduardo. Ang kanyang tinig ay kumukulo sa pagkabigo. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagmamalaki ay ngayoy naging maitim sa galit. Sumulpot si Marco sa stage, may hawak na mikropono. Lolo, asensya na po kung sinira ko ang gabi. Pero sa tingin ko, karapatan ng lahat na malaman ang katotohanan.
ang inyong hinahangaan na kasintahan at ang nagbago ninyong apo ay naglalaro lamang ng isang malaking teatro. Pinakita ni Marco ang isang audio clip. Narinig ang boses ni Gibby at Miguel. Malapit na rin naman matapos ang kontrata, par. Makakahinga na ako ng maluwag. Ang buong kwarto ay tila yumanid sa bulungan. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod. Gibby, Thea, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay tila kulob. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa inyo ay pawang kasinumalinan. Ang kanyang tingin ay matalim na bumahon kay Thea, puno ng pagkadismaya. Ikaw, Thea. Isang pulis na dapat ay nagtataguyod ng katotohanan, pero gumagawa ka ng ganito. Para sa pera. Ginawa mong biro ang aming pamilya, ang aming pangalan. Lolo, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Simula ni Gede. Ngunit pinutol siya ni Don Eduardo. Wala nang paliwanag. Pinagtaksilan mo ako, Gabi. Pinagtaksilan mo ang lahat ng tiwala ko sa iyo. At ikaw, Thea, sabi ni Don Eduardo, puno ng puot ang kanyang tinig. Ang akala ko ay isa kang marangal na babae. Ngunit ikaw pala ay isa lamang oportunista. Naramdaman ni Thea na nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang kahihiyan ay bumahas sa kanya. Ang mga matatalin na tingin ng mga tao ay tila mga punya na tumatagos sa kanyang puso. Ang lahat ng pagsisikap niya, ang lahat ng pagmamahal na unting sumibol ay tila nawala sa isang iglap. Hinihiya mo ang pangalan ng mga Villalobos, dagdag ni Don Eduardo. Mula ngayon, wala ka ng karapatan sa pamana ko, Gabriel. At ikaw, Althea Ramirez, umalis ka sa pamamagitan ng aking paningin. Ayokong makita ang pagmumukha mo sa aking mansyon kailanman. Kumalat ang sakit sa puso ni Thea. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga bulungan, ng galit ni Don Eduardo, at ng nabasag na asa sa mata ni Gibby, naramdaman niya natapos na ang lahat. Ang kanyang misyon ay natapos na. Nabayaran na ang operasyon ng kanyang ina. Wala na siyang dahilan upang manatili pa. Ang lahat ng nararamdaman niya para kay Gibby ay isang pagkakamali lamang. Kung gusto mong makinig sa mga kwentong nilikha ni Inday Andrea, mag-comment lang po. Tumingin siya kay Gibby. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa gitna lang kanyang mga luha. Ang mga salita ng pamamaalam ay lumabas sa kanyang bibig, hindi na ang Thea na puno ng pagmamahal, kundi ang Ironladi na puno ng kirot. Salamat, Gibby. Tapos na ang lahat. Pinitawan niya ang kamay ni Gibby, na tila isang mainit na uling. Sa kabila ng pagmamakaawa, sa mata ni Gibby, tinalikuran niya ito. Sa gitna ng gulo at ingay ng mga reporter, naglakad si Thea papalabas ng ballroom. Ang kanyang gown ay humahagibis sa bawat hakbang. Ang mga luha ay bumalong sa kanyang mga mata. Ang bawat patak ay isang pagtangis para sa pag-ibig na namatay bago pa man lubusang mamukadkad. Naramdaman niyang tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang nahuulob at nawawala habang papalabas siya sa engranding pintuan ng hotel, papalayo sa kanyang peding asawa, papalayo sa pangarap na mundik ng maging totoo. Ang tunog ng mga sirena, ng pulis, sa labas, na dating musika, sa kanyang tainga, ay nayo'y tila tunog ng kanyang nabasag na puso. Naiwan si Gabriel sa gitna ng kaguluhan ng ballroom. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na humahampas sa kanyang kaluluwa. At ang mga bulungan ay parang alon na lumalamon sa kanya. Ngunit ang lahat ng ingay na yon ay nawala dahil lang tanging naririnig niya ay ang mga huling salita ni Thea. Salamat, Gibby. Tapos na ang lahat. Ang pag-alis ni Thea ay tila pagpugot ng isang bagay na mahalaga sa kanyang dibdib.
Hindi na siya ang dating Gibe na walang pakialam sa mga pinansyal na transaksyon o sa mga krisis ng kumpanya. Layon, ang pagkawala ni Thea ang pinakamalaking krisis na naranasan niya. Ang mga ari-arian, ang milyong kayamanan, ang Villalobos growth, lahat ng iyon ay tila nawala ng kulay, ng kahulugan. Isa itong malang lamang balat, isang ginto na biglang naginabo. Yugyug siya ni Miguel. Pare, ano ka ba? Gumising ka. Napatingin si Gibe sa kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Miguel, wala na siya. Nawala na si Thea. Ang tinig niya ay basag, puno ng matinding sakit. Mahal ko siya, Miguel. Mahal na mahal ko si Thea. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya yun ng malakas at ang amin ay tila nakalala sa kanya mula sa isang matagal na pagkakakulong. Subalit ito rin ang nagpabigat sa kanyang puso sa matinding panghihinayang. Pinawi ni Miguel si Gibe. Kinabukasan, marahil ilang oras lang ang lumipas, pakiramdam ni Gibe ay parang ilang taon na ang nagdaan. Ang gabi ay isang bangungot ng mga alaala ni Thea, ng kanyang ngiti, ang kanyang matatalin na salita, ang kanyang katapar. Hindi siya makatulog. Tumiretso siya sa opisina ni Don Eduardo. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang malaking mesa. Ang mukha ay masama. Ang mga mata ay may matalim na galit na nakatitig sa kanya. Hindi siya humingi ng tawad tungkol sa kontrata o sa pagkawala ng kanyang mana. Ngayon, hindi na yon ang mahalaga. Lolo, nagsimula si Gibe. Ang kanyang tinig ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Hindi po ako pumunta rito para humingi ng tawad tungkol sa pera o sa kumpanya. Hindi na po iyon ang mahalaga sa akin. Nagulat si Don Eduardo sa kanyang apo. Ang dating palaging nagmamadaling humingi ng tawag para sa kanyang mga kalokohan ay ngayon ay tila may iba ng pinaninindigan. Anong pinagsasabi mo, Gabriel? Tanong ni Don Eduardo. Ang kanyang boses ay malamig. Pagkatapos ang lahat ng pinaggagawa mo, ng kahihiyang idinulot mo sa ating pangalan, sasabihin mong hindi iyon mahalaga. Opo, Lolo, sagot ni Gibe. Tinitigan ang mga mata ng kanyang lolo. Ang pagmamahal ko po kay Thea, iyon ang mahalaga. Siya po ang nagpabago sa akin, Lolo. Siya po ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng responsibilidad, ng integridad. Hindi po ang mga pilit na pagbabagong gusto niyo, kundi ang mga pagbabagong nagmula sa loob ko dahil sa kanya. Pinigilan ni Don Eduardo ang kanyang hininga. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong klaseng senseridad sa mga mata ng kanyang apo. Handa po akong talikuran ng lahat, Lolo, patuloy ni Gibe. Ang pangalan, ang yaman, ang Villalobos Group, lahat po, kumiyo ng kapalit para makasama ko si Thea. Mas pipiliin ko po siyang kasama, kahit sa maliit na buhay sa Tondo, kaysa maging hari ng isang walang silbing imperyo na wala siya sa tabi ko. Ang mga salita ni Gibe ay tumagos sa puso ni Don Eduardo. Ang galit ay dahang napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay isang pakiramdam ng pagmamalaki na hindi niya inaasahan. Ang kanyang apo ay sa wakas nagpakita ng tunay na paglaki, ng tunay na pagmamahal na higit pa sa material na bagay. Hindi na nagtagal si Gibe. Sa sandaling natapos ang pag-uusap nila ng kanyang lolo, isang ideya lang ang nasa isip niya, si Thea. Dali siyang sumakay sa kanyang klaren na dating simbolo ng kanyang kayabangan, ngunit na yon ay tila isang sasakyan para sa pag-ibig. Pinaharurot niya ito
patungong Tondo. Nakarating siya sa dating bahay ni Thea, ang maliit at simpleng tirahan na kabaligtaran ng kanyang mansyon. Nakita niya ang ilaw na nakabukas. Kumatok siya, ang puso niya ay kumakabob. Pinuksan ni Aling Lydia ang pinto, ang mukha ay naguot. "Tibi, nasaan po si Thea, Aling Lydia?" Tanong ni Gibe. Nagmamakaawa ang tinig. Itinuro ni Aling Lydia ang loob ng bahay, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pumasok si Gibe. Nakita niya si Thea na nag-aayos ng kanyang mga uniforme at ilang personal na gamit sa isang maleta. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang mga mata ay namumugto. Ang Iron Lady o Edsta ay ngayon isang babaeng nasaktan, naghahanap ng pagpapagaling sa katahimikan ng kanyang sariling mundo. "Dea," mahina niyang tawag. Napahinto si Thea, nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya lumingon. "Ano pang ginagawa mo rito, Gibe?" Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may bakas ng sakit. Tapos na ang lahat. Walang saysay ang anumang sasabihin mo, lumapit si Gibe. Napatid ang kanyang hininga nang makita ang matinding lungkot sa mukha ni Thea. Sa isang iglap, napaluhod siya sa harap ni Thea, hindi sa pagmamakaawa, kundi sa pagpapakita ng kanyang buong pagkatao, ng kanyang buong pagmamahal. "Thea," sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng matinding emosyon, at ngayon, nagsisimula na siyang umiyak. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng gulo. Hindi ko ito sinasadya, Thea. Hindi ko sinasadyang manghulog ako sa iyo." Nilingon siya ni Thea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabila. "Ikaw ang nagpabago sa akin," patuloy ni Gibe. "Ang bawat bangayan natin, ang bawat aral na itinuro mo sa akin, ang bawat sulap na ibinigay mo, lahat ng yun ay naghubog sa akin. Hindi na ako ang dating Gibe, na kayabangan lang ang alam. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal, Thea. Mahal na mahal kita." "Gibe." Bulong ni Thea, ang kanyang puso ay tila nabiyak sa libong piraso. Ang pag-amin ni Gibe ay parang isang bagyo na humampas sa kanyang matibay na pader. "Kung ang kapalit para sa pagmamahal ko sa'yo ay ang pagtalikod sa lahat ng mayroon, ako, gagawin ko," sabi ni Gibe, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Wala akong pakialam sa Villalobos Gro, sa kayamanan, sa pangalan. Ikaw lang ang kailangan ko, Thea. Handa akong magsimula ulit, sa kahit saan, sa kahit anong paraan, basta kasama ka. Ibibigay ko ang buong buhay ko para patunayan ang pagmamahal ko sa iyo." Ang mga salita ni Gibe ay tumagos sa kaibuturan ng puso ni Thea. Ang kanyang mga luha, na kanina ipinitigilan, ay umagos na. Nakita niya ang senseridad sa mga mata ni Gibe, ang matinding pagmamahal na ngayon ay hindi na maitago. Lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagkadismaya ay dahang nawala, napalitan ng isang mainit na pakiramdam ng pagpasa. "Gibe," bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanininig. "Ako rin. Mahal din kita." Sa wakas, niyakap ni Thea si Gibe. Ang yakap na yon ay hindi na peke, kundi puno ng totoo at matinding pagmamahal. Ang kanilang mga luha ay nagsama, anda ng kanilang mga pinagdaanan at ng pag-asa pa sa isang tunay na simula. Biglang may kumatok. Pumukas ang pinto at doon nakatayo si Don Eduardo, kasama si Miguel. Narinig niya ang lahat. Ang matanda ay lumapit sa kanila, ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ang pagmamahal. "Gabi," sabi ni Don Eduardo, ang kanyang boses
ay malumanay. Akala ko ay isang hangal at walang kwenta kang apo. Ngunit ngayon, nakikita ko na. Ang babaeng ito, tumingin siya kay Thea na may paghanga, siya ang nagturo sa iyo ng tunay na kahulugan ng buhay at pag-ibig. Pinahid ni Gaby ang kanyang luha. Hinawakan ng kamay ni Thea. Hayaan niyo po akong magpaliwanag, Don Eduardo, sabi ni Thea, nahihiya. Hindi na kailangan, Thea, sabi ni Don Eduardo. May ngiti sa kanyang labi. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang puso ng aking apo. At ngayon, naniniwala ako na karapat, dapat kayo sa isa't isa. Lumapit siya at hinawakan ng kamay ni Gaby. Hindi ko babawiin ang mana mo, Gaby. Ngunit may kondisyon. Patuloy kang mamumuhay ng may pananagutan. Palagi mong uunahin ang pamilya at ang integridad na itinuro sa iyo ni Thea. At higit sa lahat, alagaan mo ang babaeng ito. Siya ang pinakamagandang kayamanang makukuha mo sa buhay. Niyakap ni Don Eduardo si Gaby. Ito ang unang pagkakataon na niyakap siya ng kanyang lolo ng ganito. Hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang ama sa anak. Puno ang pagmamahal at pagmamalaki. Pagkatapos, ngumiti siya kay Thea. Salamat po, Lolo, sabi ni Gaby. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalang. Salamat po, Don Eduardo, sabi ni Thea. Ang kanyang mga mata ay nanlalamig sa pasasala. Sa maliit na bahay, sa Tondo, sa gitna ng iyak at pagtanggap, isang bagong kabanata ang nagsimula para kina Gaby at Thea. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento, kundi ang tunay na simula, isang simula na binuo sa katotohanan, sa pag-ibig at sa pangako ng isang kinabukasan na walang halong kasinungalingan. Ang tingsit na iyo ay hindi na isang kanta ng bangayan, kundi isang himig ng pagkakaisa ng dalawang puso na pinaglapit ang tadhana at ng isang pag-ibig na handang ipagpalit ang lahat. Ang mga luha na naghugas ng kanilang mga nakaraang kasinungalingan ay nagbunga ng isang bagong bukang liwayway. Ang maliit na bahay sa Tondo ay saksi sa pagsilang ng isang pag-ibig na matagal nang umusbong sa gitna ng pagsubok at pagkukunwari. Para kina Gaby at Thea, ang pag-amin sa kanilang damdamin ay hindi lamang paglaya, kundi simula ng isang pangakong bubuo ng kanilang kinabukasan batay sa tiwala, katotohanan at paggalang. Hindi na sila nagmadaling bumalik sa Villalobos Mansion. Sa loob ng ilang araw, nanatili si Gaby sa Tondo, kasama si Thea at Aling Lydia. Naranasan niya ang simpleng buhay na matagal nang kinalimutan ng kanyang pabugadong utak at ng kanyang mansyon. Nakita niya ang dedikasyon ni Thea sa kanyang trabaho, ang pagmamahal niya sa kanyang komunidad. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat maliit na bagay, ang amoy ng kape sa umaga, ang tawanan ng mga kapitbahay, ang simpleng kainan sa hapag. Ang dating playboy na si Gaby ay ngayon ay mas nakikita sa palengke kasama si Thea, tumutulong sa pagbubuhat ng gulay kaysa sa mga vet lunch ng mga mamahaling bar. Hindi niya inaakala na ang kapayapaan ay matatagpuan sa gitna ng ordinaryong buhay. Si Aling Lydia, na unting lumalakas, ay masaya sa nakita niya. Ang dating matigas na si Gaby ay nagbago, naging mas mapagpakumbaba, mas maalalahanin. Kita niya ang pagmamahal sa mga mata nito para sa kanyang anak. Ang anak ko, sabi niya kay Thea isang araw, habang pinapanood si Gaby na nagpipinta ng bahay kasama ang ilang kapitbahay para tulungan sila. Kunay na binago mo ang batang yan. Ang Panginoon ang nagpadala sa inyo sa isa't isa,
Sa pagipas ng mga linggo, unting ibinalik ni Gebe ang kanyang sarili sa Villalobos Group. Ngunit hindi na siya ang dating Gebe na nagpapalipas lang ng oras. Ang bawat desisyon niya ay iisipan ng husto, bawat proyekto ay siniseryoso. Nakita ni Don Eduardo ang pagbabago, hindi lamang sa trabaho kundi sa pagkataon ni Gebe. Ang apo niya ay mas kalmado, mas may pananagutan. Ngunit ang pinakamahalaga, naging mas makatao ito. Maging sa trabaho ni Tia ay kita ang suporta ni Gebe. Minsan, sinusundo niya si Tia sa idsa, bit-bit ng kape, at nansaymada para sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya ikinahiya ang trabaho ni Tia, bagkus na ipinagmamalaki pa ito. Gumamit pa siya ng kanyang impluensya sa korporasyon upang pondohan ang isang inisyatiba para sa mas mahusay na sistema ng trapiko sa Maynila na nagbibigay daan sa mga teknolohiya at pagsasanay na matagal nang hinihiling ng mga pulis, trapiko, tulad ni Tia. Nakinig siya sa mga suhestyon ni Tia tungkol sa kung paano mapapabuti ang batas trapiko at personal niya itong dinala sa mga kinauukulan, patunay ng kanyang bagong pagpapahalaga sa serbisyo publiko. Matapos ang ganap na paggaling ni Aling Lydia, inanyayahan sila ni Don Eduardo na manirahan sa Villalobos Mansion. Sa una, aalangan si Tia, ayaw niyang maging pabigat. Ngunit iginiit ni Don Eduardo na ang bahay ay mas magiging masaya kung kasama nila si Aling Lydia. Ang matanda ay nagkaroon ng sarili nitong espasyo sa mansyon. May mga hardin na maaari niyang alagaan at ang mga katulong na itinuring siyang parang tunay na miyembro ng pamilya. Si Don Eduardo mismo ay madalas na nakikipagkwentuhan kay Aling Lydia, nagtatanong tungkol sa simpleng buhay at tila nakakahanap ng kapayapaan sa kanyang mga kwento. Ang kanilang tahanan ay naging lugar ng pagkakasundo. Ang aristokrasya ng Villalobos ay nakahalubilo ang simpleng buhay ng Tondo, nagbubunga ng isang mas mayaman at mas makulay na tapestre ng pamilya. Pagkatapos ng ilang buwan, sa isang gabi, ng pagdiriwang ng kaarawan ni Don Eduardo, inihayag niya sa kanyang mga panauhin ang isang balita na ikinagulat ng marami, ngunit ikinatuwa ng lubos ng mga nakakakilala sa kanilang kwento. Sa buong buhay ko, sabi ni Don Eduardo, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pinahalagahan ko ang kayamanan at posisyon, ngunit tinuruan ako ng aking apo sa tulong ng isang natatanging babae na ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig at katapatan. Tumingin siya kay Gebe at Tia na nakatayo sa tabi niya, magkahawak kamay. Kaya ngayong gabi, bukod sa pagtalaga kay Gabriel bilang opisyal na tagapagmana ng Villalobos Group, nais ko ring ipahayag ang nalalapit na kasal ng aking apo, hindi sa isang kontrata, kundi sa isang pag-ibig na pinatunayan ng panahon at pagsubok. Isang taon matapos ang gabing puno ng luha at pag-amin sa Tondo, idinaos ang kasal nina, Dibe, at Dea. Hindi ito ang malaking kasalang puno ng pagpapakitang tao. Sa halip, ito ay isang eleganteng pagtitipon, masinsinan at puno ng pagmamahalan. Kinanap ito sa isang hardin ng isa sa mga pinakamagandang hotel ng Villalobos Group. Ang mga bulaklak ay sariwa, ang musika ay malambing, at ang kapaligiran ay nagbunga ng kagalakan at pag-asa. Si Tia, sa kanyang puting baro, ay nagningning. Hindi siya nawalan ang kanyang katatagan at pagiging tapat. Ang iron lagi ay naroon pa rin. Ngunit ngayon'y mas malambing at mas bukas sa pag-ibig. Si Gebe, naman, na nakasuot ng tradisyonal na barong Tagalog ay tinitigan si Tia na may pagmamahal na ngayon lang niya natutulang ipakita ng buong puso. Ang kanyang mga mata ay hindi na mayabang kundi puno ng pasasalamat
at paghanga. Sa kanilang panunungta, hindi nila ikinahiya ang kanilang nakaraan. Pinanggit ni Gabi ang mga pagkakamali niya, ang kanyang pagiging pabaya, at kung paano siya binago ni Thea. Pinanggit ni Thea ang kanyang mga takot, ang kanyang pag-aalala, at kung paano siya tinuruan ni Gabi na magtiwala at magpatawad. Ang kanilang kasal ay hindi lamang pagdiriwang ng dalawang taong nagmamahalan, kundi patunay na ang pag-ibig ay maaaring umusbong mula sa pinakamadilim na sandali, na ang pagkakaiba ay maaaring maging puwersa sa halip na hadlang, at na ang katotohanan ay laging mananaig. Makalipas ang ilang taon, ang Villalobos Group ay lumago, at si Gabriel ang namuno rito ng may integridad at pananagutan. Ngunit higit sa lahat, sila ni Thea ay bumuo ng isang pamilya. Mayroon silang 2 anak, isang babae at isang lalaki, na minana ang matalim na utak ni Thea at ang karisma ni Gabi. Si Thea ay nanatiling isang debotong pulis, trapiko. Nagsisilbi pa rin siya sa EDSA, may parehong dedikasyon at katarungan. Ngunit ngayon, mayroon siyang asawang laging nasa likod niya, sumusuporta sa kanyang bawat desisyon at nagpapaalala sa kanya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa posisyon kundi sa pagmamahal at serbisyo. Minsan, sa gitna ng trapiko maririnig pa rin ang kanyang pamilyar na si Paul. Ngunit ngayon, ang tingsit na Hugh ay hindi nahudyat ng gulo, kundi isang himig ng pag-asa. Isang paalala na ang tunay na koneksyon ay maaring matagpuan sa pinakamagulong sitwasyon at na ang pag-ibig, tulad ng isang walang hanggang daloy ng trapiko, ay laging hahanap ng daan pa uwi. Ang kwento nina Gabi at Thea ay patunay na sa bawat kasinungalingan may katotohanang naghihintay na mahayag, at sa bawat bangayan may pag-ibig na naghihintay na umusbong.